Ganda nga po, boss. Afternoon. Ay, sorry. Ingat kayo. Thank you. Pare. Oops. Excuse lang po. Excuse lang. Bago natin ipakilala ang ating susunod na tagapagsalita, mga taga-District 4, handa na ba kayo? Kung si Joel J.D.B. Villanueva. Sa larong kalsada, mga mahuhas sa mga kailangan ng ginagawa ng natin taga-District 4. Kabirin na po natin. Mr. G. Adrianza, Arigato, Isko, hindi naman ako may sabi, hindi ba kayo? Hindi, nanunungkot lang ako. Kasi, alam nyo, mahal na mahal ko yung mga yan. Real talk tayo. Kasi wala tayong panira, dali, upo. Ayoko na, dami nyo nang kinukonsum sa buhay. Dagdag konsumisyon pa kami. Ito, real talk. Mahal na mahal ko yung mga yan. Sa totoo lang, lahat po yan ay pinilit ko sa maliit kong kaparaanan at sa tulong ninyo na itaguyod sila. Ilagay sila sa ayos. Dala na
Katulad ko, may utang na loob ako. Na hindi ko naman siyang kinalilimutan. Malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Kailan ko ba yung itinanggi sa inyo? Hindi ko naman yung itinanggi. Hindi ko yung itinanggi. O tayo mga Pilipino, hindi lang Manileño ha. Tayo mga Pilipino, lagi tayo nagbabayad ng utang na loob. Tama mali? At ang utang na loob walang katapusan. Tama ba? Kaya in our own little way, lagi tayong lilingo, lagi tayong tatanaw sa utang na loob. O bilang pagtanaw ng utang na loob, kay Danny Lacuna, inaruga ko naman yung mga anak niya. Paano kung patunay? For 20 years. For 20 years. Tingnan natin ha. Dennis Lacuna, nakaupo. Department Head, nakaupo. Inapunto. Lay Lacuna, nakaupo. Nakaupo. Kunsihal. Liga ng Lacuna. Philip Lacuna, nakaupo. Nakaupo. Kunsihal ng 60th Street. Asawa ni ate, si online. Fox Balan, Manila Health Department, nakaupo. Nakaupo. Si ate, nakaupo. 5 na sila nandoon. Happy. Matanong ko kayo, dyan sa Cordy, dito sa Wakali, sa Nangka. Maghanap kayo ng isang dumagoso sa City Hall. Kahit isa lang. Alam niyo kung bakit? Inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny, isinantabi ko yung mga anak ko bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayon, kung sakali man, halimbawa lang, kung sakali man, may kulang pa ako. Kumbaga, hindi pa sapat yung paglinong ko sa utang na loob. Eh, ang pinakikisuyo ko lang naman, baka naman po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Dahil may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Hindi dahil sa Diyos at sa inyo, wala ako sa pinalalagyan ko ngayon. Masama bang limunin ko naman ang taong bayan? O bakit sila nagkagalit? Nagkagandalaitin. O, tingnan po ninyo. Wala ka dapat ipangamba kung ikay nagbuti sa iyong trabaho. Kasi taong bayan naman yung gagawa at magdidesisyon at pipili ng kanilang leader. Yung kasunduan ng mga politiko, sila lang nakikinabang doon. Ang importanteng kasunduan, yung ipinangako mo sa taong bayan. Tama po ba? Eh bakit yung congressman yun ang gagalalitin? Chihuahua. Hindi, talk lang tayo. Ipapaalala ko rin ha. Kasi nagtataka ako mga kasama ko yan eh. Inaluga ko lahat yan eh. Ipinakiusap ko sa inyo yan lahat eh. Tingnan nyo ha. Yan. Pinatakbon ko siya. Nanalo. Tama ba niya? Tinulungan natin ulit maging ko siya. Nanalo. Pinatlo natin. Nanalo. Tama ba niya? Hindi nga lang siya manalo kay Apple. Lagi number 1 si Apple. Oh, pinagpahinga natin. Oh, na-appoint. Pinatakbo natin yung kapatid niya. Nanalo. Tama. Oh, pinagpahinga natin yung kapatid. Ginawa natin department head. Siya naman minalit natin ko siya. Nanalo. Tama. Oh, tapos pinag-uusapan ko sila lahat. Tahimik muna kayo. Tabi muna kayo. Pwede ba? Si Chihuahua muna ang ang congressman natin. Nakinig sila. Nanalo congressman. Eh, ba't galit sa akin? Ang liit-liit na aso, laki ang bibig. Chihuahua.
gano'n? Bakit? Wala ba akong naidulot kahit konti man lang? Kahit konti man lang. Konti lang. Huwag na natin palakihin ang usapan na kabutihan sa katatayuan nila sa buhay. Bakit dati kasama yung ate ko, kasama sila, palakpak sila ng palakpak. Wow! Galing yun eh. Eh ngayon ako na ang pinakamasama sa mata nila. Bakit sila natatakot sa pwesto nila? Hindi naman sila may-ari nun. Pinihiram lang yun ng taong bayan eh. Ngayon, ang kontrata mo, every 3 years. Magpapapirma ka ulit ng kontrata sa taong bayan. Pagdating ng halalan, tama o ba? Nalulungkot ako. Kasi, mahal ko naman sila eh. Kailan ba kayo nakarinig sa akin ng masakit na salita laban sa kanila? Wala. Lahat na nga ng pagsisingil. Akalain niya, sumisigaw pa lang yung taong bumalik ka na, bumalik ka na. Sinisigil na kagad ako ng utang na mo. Teka ba? Kung ikay naging episyente, ginampanan mo yung sinumpa mong tungkulin. At ang pinakamalita, ito, pagtataksil, usapang pagtataksil. Eh dito sa gilid dito, marami yung taksil. Mga lalaki na nakakawin dito. Hindi, pagtataksil, usapang pagtataksil. Ang pinakamasamang pagtataksil ay sumumpa ka sa taong bayan na gagampanan mo ang tungkulin mo pero hindi mo ginawa. Yun ang pagtataksil sa taong bayan. Ano sure ba? Iwalay kayo. Huwag ka na bumalik! Ako, masasabi ko lang. Taas sa mga dalaga. Kamay. Mga nanay. Hindi ka na. Hindi na ako galit. Okay. O sige. Sakyan natin. Sakyan natin. O, ako masama. Lahat ang ginawa ko bigla. Dati maganda. Ngayon, panik na. Dati tama, nung kasama ko sila, ngayon, hindi ko na sila kasama, mali na lahat ang ginawa ko. Kung lahat ang ginawa ko mali, eh di kadamay ko sila. Kasama ko sila gumawa nun eh. Tama ba? Sino nag-aproba nun? Correct. Hindi ko naman magagawa eh, pag hindi na nag-aproba. Tama mali? Eh, mali pala ng araw eh. Dapat ng araw pala nagsabi na kayo mali. Chihuahua. Hoy, tawa kayo tawa. Huwag na ibubuka yan ha. Puluto. Tawa ulit. Okay. Sabi nila, marami daw tayo utang. Ano yun? Ano yun? Hindi ako talaga. Alam niyo bakit? Hindi naman din ako nag-publish sa inyo eh. Di ba sa Facebook live ko, every Friday nagre-report ako sa inyo? Ano sabi ko? Mga kapatid, magpapandemya na, magla-lockdown na. Anong takot ng tao? Sakit, trabaho, gutom. Dahil pag nag-lockdown, walang trabaho. Pag walang trabaho, walang pitsa. Pag walang pitsa, walang pitsa. Tama ba? O ano sinabi ko? Kung manatag kayo, mga batang Maynila, gagawa ko ng paraan. Isasalya ko lahat, pati itong relo ng City Hall. Makaraos lang tayo. Totoo naman. Totoo naman. Bakit? Bakit? Bakit po? I took the responsibility maging mayor ng Maynila. Hiningi ko sa inyo. Akala ko bang magpandemya?
Eh ngayon, ituturo ko. Ang dami ng problema ng tao. Ang ituturo ko pa, problema din. Gagawa mo ng paraan. Itatawid mo. O kayo, taas sa kamay ng mga nanay dito. Tatay. O ito, real talk. Walang makaya ng anak ninyo. Gagawa niyo ng paraan. Walang madede ang anak ninyo. Gagawa niyo ng paraan. Magbabayad ka ng kuryente. Gagawa mo ng paraan. Magbabayad ka ng upa. Gagawa mo ng paraan. Ganon ang pagiging ama at ina ng tahanan. Tama mali? Ganon din ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Hindi tayo nagtuturo kung kani-kanino. E samantalang ng halalan, halos lang busingin mo yung mga waypacks ng butante. Di ba? Uy, buti niyo ako, gagawin ko ang lahat. Noong naibigay na sa iyo, puro tayo turo ng turo sa ibang tao. Wala tayong pera. Totoo po, nung naupo ako, walang pera, maraming utang, pero wala kayo narinig sa akin. Bakit? Nakarami na. Move on na tayo. Gagawa natin ang paraan. Kinuha mo yung responsibilidad eh. Diba? Hiningi mo sa tao bayan, panindigan mo. Tama mali. O nung sinabi mo, pumanatag kayo, walang nagugutom sa Maynila. Nangyari? Naman. Buwan-buwan may food box. Yung buong bansa natataranta, ang Maynila panatag. Pagdating ng food box, hindi pa naubos, dumarating naman yung sa food box. Tama ba? Kaya ngayon ba, binibenta na sa online. Totoo naman. Eh wala naman ako pakialam doon. Yung sinasabi sa akin, Sir, Yorme, binibenta na ng utaw yung food box. Eh mo yung pakialam nyo, sa kanila yun eh. Kung anong gusto nilang gawin doon, kanila yun, binigay na natin. Nangyari ba? Sa ibang syudad, hinihirang na tayo. Yorme, pera naman dito. O, tingnan niyo ha. Ito, pare-pareho naman tayo swatter. Yung mga napatalsik sa Maynila, umabot ang food box natin hanggang Cavite. Bulacan. Bakit? Kasi yung time na inalis sila, walang pandemya. Hindi pa sila nakarehistro doon. Para kumalabas, taga Maynila pa sila. Kaya ayaw silang tulungan ng mga leader doon. O, kamag-anak nyo, dinalay natin doon. Nakaraos tayo. Nakaraos pa tayo? Salamat sa Diyos. Ano? Pera ko ba yun? Hindi. Pera ng taong bayan yun. Kumambyo ako sa DBP. Kumambyo ako sa Land Bank. Tanong, kaninong bangko ang DBP at Land Bank? Government. Oh. Parang ganito lang yun. Isang katawan. Dalawang bulsa. Yung laman bodies, sa naka, nilipat ng sawakan eh. Ganun kasimple. Sino makikinabang? Gobyerno. For the meantime, nakatawid ang tao. Tama mali? Siguro. Hindi ba naman? Oh. Sabi ng mga lolo-lola ko noong 2019. Oh. Ito taas ng kamay ng mga senior citizen. Mga senior citizen. Ayan Ang hinihingi lang sa akin ng senior citizen ng araw. Sana raw pag birthday nila, may cake katulad sa Makati. Oh. Nagkaroon tayo ng cake. Tama na rin. Ngayon, cake. Cupcake. Kalayo naman pag iba yung ginagawa pa namin lang ako. Oh, pero nakagawa tayo ng paraan. Hindi lang cake. Nakahanap pa ako ng pera ng taong bayan. Nagkaroon ng allowance ang senior citizen for the first time in history ng Maynila. Noong panahon natin, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, wala, botante, hindi, lahat pantay-pantay, may allowance. Ngayon, ano nangyari? Ngayon daw, totoo ba ito, mga lolo-lola ko, mga nanay-tatay ko,
kapag hindi mo nakuha sa araw ng payout, forfeited na raw. Nung araw, lubi-lubi. Oh, hindi mo nakuha ngayon. Quarter na to. Susunod na quarter. Pwede. Hindi mo pa rin nakuha. Sunod na quarter. Pwede. Kaya pag hindi mo nakuha ng Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, 6 na bulig. Kaya naglulubi tayo. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Agosto. Kala mo, Apple, hindi mo lang marunong kumanta. Noong kumanta si Apple kanina, lumakas ang loob ko. Dalawa na kami. Di ho ba? Pero yung binago-bago, ay gusto nyo gawin sa mga matatanda. O kayo, mga bata dito, gusto nyo ba yung nanay ninyo, tatay ninyo, lolo nyo, lola nyo, araw-araw nasa barangay hall? Pag-isip sa umaga, aabangan, chairman, gusto na. Nay, nga. Wala na. O, gigising ulit bukas. Sa pupunta yung lolo-lola ko, sa barangay ulit, malaban. Chairman, baka naman. Nay, alaws pa. Yung lola, tinawagan ng apo. Lola, pasyalan mo naman kami sa Cavite. Nay, pasyalan mo naman kami sa Bulacan. Naglambing ako. Yung anak, namasyal yung matanda. After 2 days, bumalik ng 310, ay 310. Ano nangyari? Pupunta na yung matanda. Siya na, ano na? Naku, nay, wala ka kahapon, nagkabigayan. Kakarampot na lang, malinganda na lang, pinagdalot pa natin sa matatanda. Sa totoo, yung malinganda, yung 500, wala na halos sa kagalan yun eh. Kaya lang, itinatapos ng ilong ng mga matatanda yun, na kapag may 500 siya, ano gagawin nun? Ako, halika, mag-jollibee tayo. Apo, anak, bili mo nga ako ng lusatan. Nay, wala tayong pera. Huwag ka magkalala. May malinganda ako kay Yorme. Yun lang yun eh. Bakit kailangan pa natin pahirapan? O pati raw hindi na bukante ngayon. Pag hindi na bukante yung senior citizen, wala na rin sa listahan. Wow! Tatandahin kayo. Una-una lang yan. Mauna na sila. Malungkot eh. O, mga anak na nandito na may senior citizen na magulang, mga senior citizen na nandito, umuwi kayo ngayong araw rito, sabihin niyo sa inyong kapwa senior citizen, sa tiyahin ninyo, sa tsuwi ninyo, sabihin niyo sa kanila, may awa ang Diyos, pagdating ng araw, sa tulong ninyo, ibabalik natin yung dating sistema ng alawan sa senior citizen. Pangalawa, balita ko, pag nagkakasakit kayo, kailangan nyo magpa-schedule. Totoo ba yun? Online now? Wow! Social nyo, ha? Pag wala online, real ko. Diyan mo makikita ang leader na hindi nakakaunawa sa katayuan ng isang mahirap. Bakit? Sisipin ko lang, ayoko i-elaborate pa. Pag kailangan mo ng online, ano una mo kailangan? Load. Hindi nila yan, pag mahirap ka, bawat piso, mahalaga. Tama ba rin? Libre ba load? Postcash ka. Anong kailangan mo susunod? May load ka na. Anong kailangan mo susunod? Cellphone. Libre ka cellphone? Postcash ka. Ito pinakamasakit. May cellphone ka na. May load ka na. Hindi ka marunong online. Tayo. Pangalawa tayo.
Joseph, si Mang Joseph. Mang Joseph, ano lang to, sample lang ha. Sample lang, tingnan natin kung posible mangyari to. Si Mang Joseph, hinahapo. Tinawag. Yung anak, dali mo ako sa health center, papacheck up ako. Tumigil ka kaya, wala kang online. Ano nangyari kay Mang Joseph? Paalam na aking ama. Ito si Mark. Si Mark. Niyari yung asawa. Facebook. Mga anak na. Sabi, Mark, dali mo nga ako sa health center. Pigilan mo yan, wala kang online ha. Tama ba? Posible ba mangyari yun? So ngayon, pag magkakasakit tayo, kailangan naka-schedule yung sakit mo. Real talk lang. Don't panic. Istoryan. Hindi ko po naman, di ba? Pahirap yun eh. Alam mo, ako mag-iikayat sa inyo. Sumunod tayo, bilang leader, sumunod tayo sa alituntunin ng pamahalaan. Tama yan. Pero pag ang alituntunin ay nakakapagpahirap, nakakapagdikit sa tao, dapat hindi pinatutupad. Dapat pinag-iisipan na maigit ang alituntunin ipagagawa mo sa nasasakupan mo. Tama ba eh? Ako naman po eh. O sige, pumanatag kayo, may awa Diyos. Sa tulong ninyo, pagdating ng araw, ibabalik natin ang health center system na magaan at simple katulad ng araw. Pangatlo, hindi ba kayo kinakabahan lately, kayo mga nanay tatay? Hindi ba kayo kinakabahan, dumudugtog ulit ang Maynila? Wala na ang gobyerno. Naligantingan lang ako sa inyo. Si Eddie, si Pati, kaya si Eddie, siya, si Pati, pati mga kasama niya, hindi nalulungkot na ako. Sumusunod na ang tao nun eh. Naglilinisan ng pusa ang tao eh. Umaaliwalas ng Maynila, itutuloy na lang. Akala ko naman, itutuloy na lang. Bakit? Tinulungan ko naman sila. Araw-araw kasama ko sila. Lagi ko silang kasama sa pagdesisyon, sa pagpapatupad. So alam nila araw-araw kung ano ang magandang gawain para sa mamamayan. Kaya buong akala ko, itutuloy nila. Hindi ba ito pa eh? Kaya kung bakit ang tao, naghahanap ng iba. Isa totoo ko, pag hindi ako tumakbo, baka kahit yung ko, talunin ko eh. Sa dahil ng tao, ba't kayo maghahanap ng iba? Kung meron namang nakaupong matino, tama na eh. May senso ba? Diyan sa likod, maghahanap ba kayo ng iba kung meron namang magaling na nakaupo na? Wala. Itutuloy ko eh. Tama mo eh. O ba't nagagalit sa akin? Wag ka na bumalik! Hayaan natin ang taong bayan mga pamilya. Tama po ba? O ngayon, matanong ko kayo. Ito, sa Kodli, Wakari, Naga. Gusto niyo ba ako mapalik? Promise? Taas na kayo na gusto ko mapalik? Sige. Teka lang ha. Walang sarutan ha. Bakit sinasarot niyo ako? Kasi bumaba na ng mga anis. Tupad. Meron pa kayo bago. Akap. Wow. Akap. Hindi, pwede naman. Ako ha. Real lang ulit. Ako na lang akap. Hindi, real talk lang. Pag dumating ang anis, bumaha. Akap, bumaha. Ha?
Lahat ng mga porrecho, bumaha. Kunin nyo, pero nyo naman yun. Tama ba? Bili mo, tupad, 3 muling. Ay, hindi, 2 muling lang pala binibigay. Hindi, 3 muling yun. Eh, si Eddie. Si Paki. Hindi, pagpalagay na natin. O, pagpalagay na natin. Huwag na tayo pag-Malaysia. 3 muling. O, bili mo, saan ka ba naman nakakita? Kukuha ka lang ng walis sa may picture. Tapos na ako duro. Meron pa yan. Meron pa yan. Papalitan din eh. Uy, may kanal. Para, picture. May channel kayo para may pecha. Pero yan naman yan eh. Tama ba? Kunin nyo. Pero, ipapaalala ko sa inyo, si Juan namatay. Umakyat ng langit. Pagdating sa langit, silita siya ng bantay sa langit. Teka lang. Wala kang online. Tapi pagpatay. Sige. Yes! Natatawa ko ako pati sa sarili ko. Sabi ko po sa langit, total, may bagong regulasyon sa Maynila, dito sa langit may bagong regulasyon. Kailangan manatili ka ng isang araw sa impyerno at isang araw sa langit. Pagkatapos ng manatili kay malaya makakapamili kung saan mo gusto. Wala nang gawa siya. Sumakay ng elevator. Tawaba ng impyerno. Pagbukas ng elevator sa impyerno, laking gulat ni Juan. Nakita niya, Boracay. Wow! Parang pulbo sa mga buhangin. Ang ganda ng dagat. Wow! Tapos, ang daming mga babies. Patampang! Sabi niyo, sa impyerno. Nagpapatuwa sila ng mga hamon. Ang alak, wato. Wato sawa. Wow! Ang sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang isang araw magkikita sa langit. Pagbukas ng elevator sa langit, nakita niya mga tao sa langit. Nagdarasal. Naghaharapin. Sabi ni Juan, pobre. Matapos ang isang araw magsulit, sumabay sa langit. Oh, Juan, saan gusto? Sagot ni Juan, sa impyerno po. Masusunod dahil ikay malayang makakapamili. Sumakay ulit ng elevator, sumama ko ng impyerno. Pagbukas ng elevator sa impyerno, laking gulat ni Juan. Yung Boracay, naging dagat-dagatan ng mga puwi na kumukulo na supay. Yung mga babies, yung mga papampang, may butot at sungay. Yung mga hamon, buto na lang. Nakita niya si demonyo. Demonyo, ano ganito? Demonyo ka talaga. Bakit kahapon? Ang ganda-ganda ng impyerno. Ngayon mukha ng impyerno. Sumagot si demonyo. Kahapon, nangangampay na kami. Ngayon, bumoto ka na. Yan, isang kwento na maaari natin kapulutan ng aral. At ang sagot dyan, biogesic. Sabi ni John Lloyd, ingat! Oh, kayo ba talaga? Gusto niyo akong bumalik? Kasi yung isa, ayaw akong bumalik eh. Bakit pinangunahan kayo eh? Ako naman eh, dili-dili ko lang ang panawagan ninyo. Gusto niyo ako bumalik? Promise? Text man? Namatay na sila? Oh, ayaw ko kayo madisgrasya, kayo pag-usap ko eh.
Buti na yung malinaw. O sige, total, kayo may gusto yung bumalik. Gusto nyo bang bumalik yung mabilis na kilos? Yung gobyerno, may gobyerno sa umaga, tanghali, gabi, madaling araw, hanggang hating gabi. Gusto nyo yung gobyerno? Please, mga kababayan, kung gusto nyo ng gobyerno, pwede ba straight? Parang sa wala charota, ha? Abang ko yung sulay na 310. Pagkapos ang malang, bibili ako ng titindaso. Bubuksan ko yung kita. Titingnan ko yung prueba. Promise? Straight? Nandito ang ating Mr. Excitement, Bong Alvarez. Tapos, nandito rin. Rolling. Rolling. O, mga nakakawin ka naman. Rolling Day! Christopher! At siyempre, mas guwapo kailangan Tol Sargal. Tanong, natikman niya na ba kung piling mo ka? Masarap? Makamis? Sa mga hindi pala natingin sa Cookie ni Mocha, andito si Cookie ni Mocha. Si Mocha, uso! Ito ha. Ito naman. Wala akong iniisip na masama. Pero nakilala natin yung pagkatao ng tao. Pag sila'y nabibigyan ng posisyon. Ngayon, huwag na tayo magsisihan. Bumangon tayo, itama natin yung mali. Tama ba? Total, napagbigyan ko naman na siya. Napagbigyan niyo na rin siya. Ang inuna niya, puro investigation. Nagbibida-bida doon. Hibis na kausapin yung mga taong bayan sa 3rd District. Nasaan? Andun, kasama mga crocs. Tama ba? Pakiusap ko lang sa inyo. Sa Mayo, ibigay natin doon sa congressman natin ang awiting. Pag-awitin na natin. Palitan na natin yung nakikita natin araw-araw nasa eskinita, nasa kalsada, nasa bahay, ng kanyang mamamayan, araw-araw lumalapit sa tao. Hindi siya hinahanap, kayo ang hinahanap niya. Yan, si Apple Nieto. Promise ha? Ngayon, kayo yung mga taga-Tagdis. Ako naman ni magtatapa ng kahalagahan ng hihingin ko. Maaari-maaari ko sila lahat. Wala akong masamang pinapoy sa kanila kasi ayaw naman ng taong bayan. Pero ako, ang hinihingi ko sa inyo, huwag niyo naman akong bigyan na hindi ko kasama ang Vice Mayor. Bakit? Pagka nagtalo-talo yan, mauubos ang oras namin. Tama ba eh? At yung oras yun, ibig na gugulin ko na maghanap ng solusyon sa problema ng mas nakararami. Magkakalit sila. Tama ba? Kaya pakiusap ko lang, kung kayo'y talaga magdedere-derecho, huwag niyong iiwan si Chi at Chesa. Promise is right? Abang mo eh. Hindi. Ay, basta naman ako eh. Thank you. Nagawa niyo naman dati. Di ba nagawa siya na nagawa? Ang pipiliin natin, kasi magdadatingan na yan. Maglalabasan na ulit. Tama ba? Ako si Apple lang nakikita ko ganito eh. May election pala eh. Pero yan, magdadatingan na yan. Minsan yan, naglalaba ka eh.
Kahit isabon yung kamay mo, gusto kang kamay. Minsan, kahit ka sa palengke, binalibaligtad mo yung isda mo, alam malansay kamay mo, kakamayan ka ng politiko eh. Makakamayan ka lang eh. Tama ba eh? Tama niya. Ang itatanong nyo, simple lang. No, kani? Kanino? Pag sinabi nilang ladies' choice, pangasin nyo. Sige, diretso ka na. Ang hanapin natin pag dumating na yung your next choice. Ayun na lang hanapin mo. Your next choice. Dire-diretso nyo. O, may kulang na isa. Tama ba? Natatandaan na kayo. Alam niyo yan. Kayo nang bahala. At least maluwag pa. Pero promise ha, makakasa ko sa inyo. Ulitin natin, tingnan natin talaga kung talaga matibay kayo. Taas sa kamay! Na magdediretso! Mga kopi! Isinusumpa ko! Nagsusumpa na tayo ha! Isinusumpa ko! Mga sinusuka! Aking iinumin. Pero talaga minsan sa pagdedesisyon sa buhay, iniisip ko lagi yung ikabubuti ng pangkalahatan. Okay? Sa muli, maraming salamat. Pag yan, ginawa ninyo, District 3, ginawa niya 310 after election, ako naman ang singilin ninyo. Okay? Mag-iingat kayo. Sabi ko nga isang araw, peace be with you. Kidding aside, mahal-mahal ko. Tinuturon ko ang mga sigaw at panawagan nito. Kahit ipako nila ako sa krus, okay lang. Pero kung ang pinag-uusapan kayo na, kapakanan nyo na, sasamahan ko kayo. Hindi, mag-ingat kayo po ulit. Pagpalay wala kayo ng pong may kapal. Manila! Our Vice Mayor G. Atienza. Pagpapalala ang aksyon Manila. May video na ito tayo. Tayo po tayo lahat. Tayo po tayo.